Uy, pasensya kayo, hindi ako YouTube ng mga ilang araw kasi na-busy ako. May kasal kasi dito. Kaya, ayun, nakikikasal eh. So, guys, meron pala akong i-share sa inyo today about sa doon sa isang Pinay na kilala ko dito. Actually, malapit lang siya dito sa amin, guys. So, ngayon, seryoso muna tayo, ha? Hindi tayo dito, mag-joke-joke kasi seryoso ito. Mukha ito, seryoso to. Tignan nyo. Yan. So, habang ako ay kumakain, habang ako ay nagchichismis, kakain tayo. Ito, kakain tayo. Ito. Ano ito? Okra ito na dito niluto bala. Dito yung luto nila dito na parang lagyan ng mga masala. So ito yun. Yan. I-cut mo yan siya. Yan. Tapos siyempre, ang pares niyan, tinapay eh. Ayan tinapay. Yan. Tinapay ang aking pagkain dyan So ito actually yung breakfast ko kasi tinamad ako magluto. So ito na muna Ito, kainin natin. Ayan, Yan. So, mga marites, ito na, mag-umpisa na ako ha, kasi mamaya baka magising ang anak ko. Saka naglalaba pala ako ngayon. Ayan na. So, yun nga guys, actually, minsan nagla-live ako sa Facebook, at saka yun ang topic ko. Pero dito sa YouTube, ipaano ko na, i-reveal ko na lahat. So yun nga guys, yung Pilipina na kilala ko dito, malapit lang siya sa amin dito. Ngayon, may ano siya bala guys, may mga anak siya. So ngayon, ang napuntahan niya, mga estrikto. Sobrang estrikto sila dito. Yan. Actually, nasa city sila eh. Nasa city sila, pero ang pamilya ba, estrikto talaga. Sobra. Parang hindi naman yun, iwan ko kung dito ba talaga ay sobrang stricto talaga na dapat talaga. What? Ay tayo Dahil, ito yun. Ang asawa niya, bata pa. Mga 20 plus. Tapos siya, mga 20 plus din. Tsaka may anak sila. Ngayon, paano ko nakilala yung Pilipina? Dahil dati nakapag yan siya ay messenger. Nakakaano siya sa Facebook. So nakilala siya namin. May isa din akong Pilipina na taga Iloilo din. Yeah, shout out. Taga Iloilo din siya. So parang nagkakilala kami. So ngayon, kinontak ko siya. Sa WhatsApp. So nagsasabi siya ng mga ano niya bala doon, mga hinanakit niya, mga pagdurusa niya doon sa kanila, sa dito. Ngayon, gusto niyang umuwi sa Pilipinas dahil yun nga, hindi maganda ang trato dito sa kanya. Oh no. But dahil sa sobrang strictness, yun nga, parang, siyempre siguro dito sa kanila sanay na sila dito, siguro na strict tayo mga Pilipina, diba, hindi tayo ganun sa Pilipinas, malayo naman talaga yung, natin, culture natin sa kanila. So ngayon, dati nakakapag-chat pa kami. Ngayon, hindi na. Ganon. Kasi, bakit hindi na? Kinuha ang kanyang cellphone. Yun na ang kaligayahan niya, kinuha pa. Kain kayo. Yan. Inom ako ng chai. Ganon guys Mamaya, wait lang. Oh, ito na. So, yun guys, kinuha ang kanyang cellphone. So, hindi na namin siya makontak siguro ilang araw na siguro, mga 3 araw na siguro. Hindi na siya makontak. Kasi may nag-send voicemail sa WhatsApp namin kasi may group chat kami eh. Ang sabi, English. Pero Tagalogin ko na lang ha. Sabi, hindi na daw doon mag-message. Mag-contact daw doon sa kanya, sa Pilipina. Ganon. So hanggang ngayon, hindi namin nakontak ang babae.
At saka bakit pala nagsishare ang babae ang Pinay ng kanyang mga hinanakit? Kasi ang asawa niya nasa ibang bansa. Nasa UAE. Pag nag-ano daw siya doon, pag nag-contact daw siya doon sa asawa niya, mga sinasabi niya kung mga ano-ano, hindi siya pinapakinggan. Hindi siya kinakampihan. Ang kinakampihan yung nanay, tsaka mga kapatid. Huh? Gigil. Pag magsabi siya doon ng kung mga ano-ano, halimbawa, maghingi siya ng pera, hindi siya binibigyan kahit 5 duling. Hindi. Ang babae man nagsasabi, may pera daw ang babae. Mga nasa 10,000 rupees lang. Magkano lang naman yun dito? Nasa 10,000 rupees lang. Hindi naman daw yun galing sa asawa niya. Actually, sana may makapanood dyan, no, na pamilya niya, no? Ay, sa Pilipinas. Kaya galing, hindi siya taga Iloilo, Ibang, ibang lugar sa Pilipinas. So ngayon, gusto niyang umuwi na. Hindi siya makauwi kasi nga gusto niya dalhin ang mga anak niya. Sobrahan ka, chika dito. Sumusa talaga. Kaya lang, yung unang anak niya may passport na. Yung pangalawa, yung lalaki, hindi, wala pa. At saka kung magbakasyon daw siya, hindi ipapadala sa kanya ang anak na lalaki. Kasi dito guys, ang mga bata dito, lalo na pag lalaki, importante yan sa pamilya. What? Ganun. Kaya ang anak ko dito, mahal na mahal nila. Kasi lalaki. Hindi katulad sa Pinas na babae man o lalaki, pareho lang doon ang treatment. Pero pareho naman, wala namang problema dito. Pareho naman ang treatment. Hindi naman sinasabi na parang inaanong mga batang babae. Pero ang namin ko ba, na pag anak mo ay lalaki, parang, ulok na. Hindi ko masabi sa pasiso ko. Pag lalaki dito ang anak mo, parang, ano talaga, importante, ganun. So ngayon, pag manghingi siya daw doon ng pera doon sa asawa niya, hindi siya binibigyan. Palagi daw nagsasabi na humingi ka sa nanay. Kasi ang pera, pinapadala sa nanay. Ang babae kasi naka-joint family. Diba na-discuss ko dyan sa previous ko na video na YouTube dyan about sa joint family, na ang joint family pwede kang ang joint family ay yung pang magpamilya-pamilya na doon na lang magtira sa isang bahay. Malaki ang bahay pero isa lang sila, nanay, tatay, kapatid, ganun, lahat. So kung ilan yung lalaking anak ng nanay nila tsaka mga asawa, dyan din. Depende na lang kung gusto ng iba na pero mostly talaga ganyan dito. So doon siya, ang dami daw nila. At saka wala siyang sariling kwarto. Ganon. Nakikikwarto lang siya. Sabad. Nakikikwarto lang siya sa kapatid. Kaya wala siyang privacy. Kaya minsan, nag-iyak na lang siya doon sa CR daw. Pag may time daw siya, iyak siya daw doon. Sa CR na lang. Kasi hindi man siya makapakita kung sa kwarto siya umiiyak. Tsaka palagi daw galit sa kanya ang nanay. What? Sa nanay na ito. Hindi katulad dito sa akin, na ang dito, na ang tatay namin dito, wala na pakialam niya. Wala niya pakialam sa akin dito kung anong ginagawa ko. Tamad siya siguro Ang kain tayo. Dali ko na maubos to. Kailan maubos to? Matapos yung aking chika. Tapos ang aking washing machine. Shout out. Yan? Automatic yan ha. Kasi nag-request talaga ako sa asawa ko. Kayo mga Pilipina kayo ha. Right nyo ang maghingi sa asawa nyo ha. Lalo na pag sa ibang bansa kayo. Lalo na dito sa Pakistan. Ang hirap talaga maglaba. Ganun. So tapos ng aking nilaban, mamaya na sila.
So, ganun. Sabi ng asawa palagi, doon ka maging sa nanay. Sa nanay niya. Kasi doon na, siyempre, pinapadala ang pera. Kasi siya pala guys, kung gusto niya pala kumain ng pagkain natin, hindi siya makakakain. Kung gusto natin pagkain. Diba, gusto natin minsan may kainin tayo na iba? Hindi siya, hindi. Hindi siya nakakaluto ng pagkain niya. Katulad sa atin, sa akin dito, nakakain ako ng gusto ko. Siya, hindi talaga siya makaluto. At saka, yung kain nila, may schedule yan. At katulad yan, breakfast, ganitong oras. Lunch, ganyan. Dinner, ganun. Hindi siya makasabi na, abi, kakain siya ng oras niya. Tsaka, kasi nagpapatidi siya. Hindi siya, guys. Kawawa siya. Ewan ko lang ah. Tsaka ganun. Tsaka dalawa yung anak niya, nagpapadidi pa siya. Tsaka pakakapanganak niya lang. Na ano kami ba, baka kasi yung ano ba, yung sakit, yung pagkatapos ng panganak, magkasakit ka, yung postpartum ba yun? Yan. Humihina na doon ang katawan niya. Tsaka yun nga guys, i-continue ko ha. So yun nga guys, hindi siya nakakaluto ng pagkain niya, ang Pilipinas. So parang nahihirapan talaga siya at gusto niya talagang umuwi sa Pilipinas. As in, naghingi naman daw siya ng tulong sa embassy, pero sabi daw tatawag lang daw siya palagi, ganun. So yun ang sabi niya ha. Hindi naman ako again sa ano, wala naman ako sinasabi sa embassy, pero yun, ayon sa sinasabi niya yun. So ganun. So yun na lang ang yun ngayon ang update sa kanya is hindi ko siya makontak. At saka yung isang Pinay na kaibigan ko rin, hindi din siya makontak na. So siguro talagang pinagbawalan talaga siya na gumamit ng cellphone. Kawawa man siya guys, no? Kain tayo. Ubus na, kakachika ko. Sa akin ang bala guys, advice ko lang bala sa sa mga Pilipina na may gustong mag-asawa ng ibang lahi. Hindi ko naman na specific na Pakistani. Kahit na ibang lahi ha. Siguraduhin nyo muna na maganda ang mapupuntahan nyo. At saka makausap nyo ang pamilya. Makita niya ba na gusto kayo? Kasi mahirap mapasubo. Mahirap talaga. Sisip ko. Natanggal na ito. Sabi ng asawa ko, itayos mo yan. Sabi ko, pag may time, So, yun na guys. Mahirap kasi pag napasubo tayo dito, di ba? Lalo na dito sa bansang Pakistan. So, kailangan bago pupunta dito at for good. Sige, kailangan siguraduhin mo na ha. Share, come here. My brother-in-law here. Come here. Say hi. Say hi. Hi. Yan, ang brother-in-law. Kapatid yung asawa ko yan. Mabait yan. Tumutulong yan sa akin palagi. Dito sa akin. Lalo na sa pagluluto. Ayan. Actually, hindi na siya makapag-asawa. Dahil, yun nga, may sakit nga siya. Pero okay naman siya. Mabait siya. Walang problema. Maganda nga yan dito siya kasi may tulong ako. So, yun na. So, sa mga Pilipina dyan na gustong mag-asawa ng mga Pakistani, kailangan siguraduhin mo na maganda yung mapupuntahan nyo dito. Masigurado nyo na maganda ang ugali ng mga pamilya ng lalaki. At saka yung lalaki, yung asawa nyo, siguraduhin nyo muna. Kasi baka bandang huli, mapasubo kayo at hindi kayo kayang panindigan ng asawa nyo, ha? Ganon. So, kailangan, kahit anong mangyari, ang asawa nyo ay sa inyo talaga kakampi. Sa inyo talaga, sa side nyo palagi. Kasi pag walang suporta ng asawa nyo, wala na kayong mahuhugutan ng lakas. Ganon. Ganon. So, ubos ang aking pagkain. Ay, gusto. So, yun. So,
Yun ang message ko sa mga Pilipina na gustong mag-asawa ng mga Pakistani. Tsaka kahit ibang lahi. Pero ang ano ko lang kasi dito, nasabi ko Pakistani kasi andito ako at saka yun ang realidad. Kasi ang sabi ko is iba yung culture dito. Iba. Kasi mayroong ibang pamilya talaga na hindi talaga allowed maggamit ng cellphone ang mga babae sa pamilya. Pwede, pero ang gamitin is yung cellphone ng asawa. Pero hindi yung sayo, yung katulad niyan ako, meron akong cellphone, ganun. Hindi ako pwede dito. Merong iba na sobrang strict, kaya siguro ang napuntahan niya talagang sobrang strict. Yun. So, yun ang ano ko ha, sa mga gustong mag-asawa dito ha. Yun. Sabihin nito, para makita nyo yung meron kayong idea din. Kilalanin nyo ang pamilya ng lalaki. Yan. Para hindi kayo mapasubo dito, hindi kayo magsisisisi. Yan ha. Ganon. Gigil niyo ako. Yung mga boyfriend dyan ha. Tanungin niyo muna. Lahat. Tapos na ako. Ha? Ang akin, chika lang yan dito. Pero, may makukuha ka dito kasi dito yung realidad na ito. Realidad ito dito. Ha? Ayon sa mga nakikita ko, ayon sa mga experience ko, hindi naman ako magawa ng mga istorya dito para may video lang ako. Tignan nyo to, chismosa lang to, pero may makukuha kayo dito sa akin. May mga ano dyan ha? May mga boyfriend dyan ha? Ganon. Kaya ninyo lahat. Ang boyfriend nyo man at saka yung pamilya. Pareho. At saka yung lugar. Ang hindi pa dyan nakasubscribe sa YouTube channel ko, mag-subscribe na ha. Okay? Pilitan ito. Sige na. So, hindi muna ako nagjo-joke-joke kasi parang hindi naman to dapat i-joke dito. So, hindi ako nagjo-joke-joke ngayon ha. Okay? So, kahit na kasi nakakaawa talaga kasi ang babae. So, ang ending, hindi na namin siya makontak. Wala na kami contact sa kanya. At saka hindi din siya nakipag-ugnayan sa social media. Ganon. So, gusto din naming tulungan siya. Kaya lang, hindi namin alam kung saan ang lugar niya. Taga rito nga siya, dito nga yung pamilya, dito siya, pero hindi namin alam kung anong exact location niya para mapuntahan namin. So hindi namin siya makontak. At saka tumatawag naman daw siya sa embassy dati. So hindi daw siya sinasabihan daw siya na tumawag ulit, pero ewan ko kung nakatawag siya. Yun lang. Tsaka hindi na namin siya makontak. Hindi namin makontak yung niya. Hindi siya. Ha? Okay? So, yun ang ano ko ngayon. Wala akong joke kasi hindi ako pwede. Parang hindi man siya joke. Ha? Okay? Tay, ubusin ko na to ha? Kayo dyan ha? Mga Pilipina kayo gusto nyo magsawa ng Pakistan yung i-try, nyo ha? I-check nyo lahat ha? Patuga-tuga kayo dito. Punta dito ha? Sige na, bye-bye na. Salamat. Thank you. Thank you sa lahat. Bye-bye.